Kabanata 1. Nagsisimula ang kwento ng paghihiganti ng hari ng karahasan sa larong The Lord, kung saan ang mga malalakas na manlalaro ng Ragnarok Guild ay pinag-iisahan ang manlalaro na si Rokan. Pero ang atake nila ay mas mahina pa sa kagat ng lamok para sa kanya. Kagaya lamang ng manlalarong ito na puro ginto ang armor at gumamit pa ng kasanayan na kaakit-akit lang sa mata, pero mahinang nilalang lang pala para kay Rokan. Sa isang hampas niya lang ay napaslang niya na agad ang manlalarong ranggong 19 sa larong The Lord at ranggong 9 sa Ragnarok Guild. Pagalit na sinabi pa ng manlalaro na bastardong halimaw si Rokan habang siya ay sapilitang na logout. Ngumisi lang si Rokan sa sinabi ng mahinang nilalang na manlalaro na hindi madaling mamatay ang makapangyarihan na sarili niya. Para sa mga hindi nakakaalam kay Rokan ay siya ay nasa ranggong 12 ng larong The Lord at siya ay isang solo na manlalaro na hindi sumali sa kahit anong guild. Habang nilalabanan ni Rokan ang ibang manlalaro ay hindi niya napansin na may nakapaghanda pala ng atake laban sa kanya. Dahil doon ay naging 60% ang kasiglahan ni Rokan, pero wala lang ito sa kanya at natuwa pa siya sa pagsisikap ng mga langaw na saktan siya. Ginamit ni Rokan ang kasanayan niyang war cry kaya napahinto ang galaw ng mga malapit na manlalaro sa kanya. Nang akmang papaslangin na ni Rokan ang mga mahihinang nilalang ay may malakas na kidlat na biglaang tumama sa kanya. Dahil sa atake na yun ay naging 30% na lang ang natitirang kasiglahan ni Rokan. Dito na lumabas ang mga manlalarong si Zeus at Thor na parehong pangalawang pangulo ng Ragnarok Guild. Paasar na tinawag ni Rokan silang mga malapikacho na bastardo at pinapababa para maglaban sila. Sa halip na magalit ay lumuhad ang dalawa sa malapanginuon na paglabas ng kanilang leader na si Odin. Si Odin o kilala rin sa pangalang Hari ng Paglikha ay ang nangunguna sa ranggo ng larong The Lord at siya rin ang leader ng Ragnarok Guild. Napatingin si Rokan sa manlalaro na sa tingin niya ay ang nag-iisang may kakayahan na pumantay sa kanya. Pero sa simpleng pagtaas lang ng kamay ni Odin na naglabas ng maraming sibat na dinepensahan naman ni Rokan ay nabawasan na agad ng 30% ang paggalaw at pag-atake ni Rokan. Hindi pa tapos si Odin sa kanyang atake at naglabas pa siya ng hindi mabilang na mga sibat. Pero naghihirap at nakaluhod na si Rokan sa unang atake pa lang ni Odin. Nakangiti na lang na tinanggap ni Rokan ang atake sa kanya ni Odin na tinawag niyang masyadong makapangyarihan na manlalaro. Pinagtitinginan na lang ng mga miyembro ng Ragnarok Guild si Rokan na mas mababa pa sa 2% ang kanyang kasiglahan at hindi na rin niya maigalaw ang katawan niya. Lumapit si Odin kay Rokan na dismayado. Si Odin na ang nadidismaya kay Rokan na kilalang hari ng karahasan, na dating nangunguna sa ranggo ng larong The Lord. Ay nahulog na sa kinaroroonan niya ngayon. Hinihikayat na ni Odin na sumuko na si Rokan dahil ilang beses na siyang natalo kay Odin at sa kanyang Ragnarok Guild. Inalok pa ni Odin si Rokan na sumali sa kanyang guild dahil hindi niya lang ibabalik ang mga nawala kay Rokan, kundi mas higit pa ang ibibigay ni Odin sa kanya. Ngumiti lang si Rokan sa alok ni Odin, at nilabas niya pa ang gitnang daliri niya at minura siya. Ang sumbat naman ni Odin ay ang mabilis na pagpugot ulo kay Rokan. Sa pilitang na logout si Rokan at nagkaroon pa siya ng kaparusahan na pagbaba sa kanyang level at random na pagkawala ng isang piraso ng armor niya. Galit na bumalik si Rokan sa realidad, naguguluhan ang utak, at nagdadabog. Ang The Lord ay perpektong virtual na realidad na laro kung saan ang mga grapiko at sensasyon nito ay halos hindi naiiba sa realidad. Ang mundong ito ay mas malaki pa sa mundong kinatatayuan natin at ang mga NPC ay nakakapagsalita at kumikilos na parang mga totoong tao. Sa mundong ito ay si Rokan ang pinakamalakas na tumalo ng bundok-bundok na mga manlalaro. Siya ay nangunguna sa ranggo, nangunguna sa individual na pakikipaglaban, at ang pinakamalakas na ranggong SSS sa Berserker class. Siya ang dakilang hari ng karahasan. Hanggang sa dumating si Odin at nag-iba na ang lahat. Nagtataka si Rokan na sa kahit anong anggulo ay hindi pa rin kapanipaniwala kung paano lumakas ng masyado si Odin. 8 beses na siyang natalo ng Ragnarok Guild kaya maraming levels na ang nabawas sa kanya at maraming kagamitan na rin ang nawala. Hindi matanggap ni Rokan ang nangyayari, na para sa kanya ay siya pa rin ang pinakamataas na manlalaro ng The Lord. Dahil imbes na ipagmalaki niya ang kinita niyang pera ay ibinigay niya ang lahat niya para sa The Lord. Kaya mas pipiliin niya pang mamatay, kaysa huminto sa paglalaro pagkatapos lang matalo ng mga bastardong miyembro ng Ragnarok Guild. Bumalik na ulit si Rokan sa kapsule niya para maglaro, na determinadong hindi siya susuko.
Sinisigurado ni Rokon na tatalunin niya isa-isa ang mga miyembro ng Ragnarok Guild at lalong-lalo na si Odin. Itinatanggi ni Rokon na mapapabagsak siya ng mga talunan na tulad nila. Ngunit ang malupit na katotohanan ay mahirap din tanggapin. Sira-sira ang katawan ni Rokon habang nakahiga na nakatulala na lang. Ang kanyang katawan ay punong-puno ng sibat habang pinagmamasdan lang ng mga miyembro ng Ragnarok Guild. Ang mas malala pa ay nagpahayag ang sistema ng The Lord na aalisin na ang pangalan ni Rokon bilang hari ng karahasan dahil sa hindi na siya karapat-dapat sa pangalan na ito. Lubos naman na nagmamakaawa si Rokon na ang pangalan niya na iyon ang hindi niya kayang mawala sa kanya. Nalaman ni Odin na nawala na ang estado ni Rokon bilang ranggong manlalaro kaya nawala na rin ang halaga niya sa kanya. At walang awang iniwan na ni Odin si Rokon na mag-isang nakahiga sa sahig. Mag-isang nagdudusa na lang si Rokon habang iniisip niya ang mga nawala sa kanya. Ang kanyang pangalan bilang hari ng karahasan. Ang ilang daang levels at mga kagamitan niya na nawala na parang bula. Sa huli ay nakidlatan si Rokon na tuluyan ang pumatay sa kanya. Ang alamat ni Rokon bilang pinakamalakas at pinakamarahas na nilalang sa The Lord ay kalunos-lunos nang natapos. Isang umaga ay nagising si Rokon ng kanyang orasan at galit niya itong pinatahimik. Bumangon si Rokon na nanliliit sa sarili niya kasi sinubukan niya pa rin naman magpalakas, pero hindi niya na kayang talunin ang mga bastardong tuluyan ding mas lumalakas kaysa sa kanya. Naalala ni Rokon na kailangan niya na palang magbayad ng upa kaya ibebenta niya na lang kung ano ang natira pa sa kanya sa laro. Pero, nagulat na lang si Rokon nung hindi niya na mahanap ang kapsula na ginagamit niya para mag-login sa The Lord. Napahinto siya bigla at nagtataka kung nasan siya. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nagsasaad na maipapalabas pa lang ang larong The Lord. Kabanata 2. Agad na pumunta si Rokon sa malapit na tindahan at nagulat siya nang nalaman niya na ang kasalukuyang taon ay 2021. Nagtataka naman ang tindero kung bakit bigla ang napatanong si Rokon sa kasalukuyang petsa. Kinumpirma pa ni Rokon kung tama ang naaalala niyang pangalan ng tindero na nalilito na sa mga katanungan ni Rokon. Parang baliw naman na tumakbo papaalis si Rokon sa tindahan. Napabuntong hininga na lang ang tindero na baka dahil sa kamakailan lang nahiwalayan ni Rokon at ng kanyang kasintahan ang rason kung bakit siya kumikilos na parang baliw. Habang hinihingal si Rokon ay naisip niyang hindi niya may kakaila na ang kapaligiran kung nasaan siya ngayon ay malapit sa tinutuluyan niya 3 taon nang nakalipas. Hindi makapaniwala si Rokon sa nangyayari kaya inalala niya ang mga huling nangyari sa kanya kung saan tinalo siya ng mga anak ng asong Ragnarok Guild, binaklas ang kanyang pangalan bilang hari ng karahasan, at sa huli ay kalunos-lunos siyang namatay sa asul na kidlat. Pero bumalik siya sa realidad pagkadilat niya ng mga mata niya. At napatanong siya sa sarili niya na bumalik siya 3 taon sa nakaraan kung kailan hindi pa naipapalabas ang larong The Lord. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o nauuto lang. Nang biglang napagtanto niya na kagagawan lang ni Odin ang nangyayari sa kanya ngayon. Ang akala ni Rokon ay pinaglalaroan lang siya ni Odin gamit ang kakaibang kasanayan niya. Kaya sinigaw ni Rokon ng malakas ang pangalan ni Odin habang nasa pampublikong lugar siya. At hinamon niya pa na lumabas ang bastardo at kalabanin siya ng harap-harapan. Tulala na lang si Rokon nang siya ay ipunta sa istasyon ng pulis para questionin. Nagpapawis na sinabi na lang ni Rokon na hinahanap niya ang kaibigan niya na may pangalang O. Mabuti na lang ay pinabayaan na lang si Rokon sa pagkakataon na ito at binalaan siya na huwag niya nang uulitin ang ginawa niya. Habang nakatayo sa labas ay nagtataka si Rokon kung ganito ba kadetalye ang mga atake sa kaisipan at alam niya naman na walang mapapala si Odin para utuin siya ng ganito kalala. Dahil sa malalang pagdududa ni Rokon ay nung may nakita siyang poste ay walang pag-aalinlangan na inuntog niya ang ulo niya. Nung naramdaman niya ang sakit at dugo na umaagos sa mukha niya ay doon lang siya naniwala na totoo nga ang nangyayari sa kanya ngayon. Dumiretso na pumunta si Rokon sa gym at nag-ensayo ng kanyang sariling martial arts. Habang inoobserbahan siya ng mga kapwa niya nag-iensayo ay hindi sila pamilyado sa ginagawa niya at ang hula na lang nila ay maaaring kickboxing o sambo ang iniensayo ni Rokon. Alam ni Rokon na hindi nila alam kung ano ang iniensayo niya dahil iyon ay ang sarili niyang martial art style na pinerpekto niya habang nilalaro ang The Lord. Base sa alaala ni Rokon ay pagkalabas ng The Lord ay maraming manlalaro ang mag-e-ensayo ng martial arts dahil kung hindi nila gagawin ito ay palagi lang silang mapapaslang ng mga mas mahihinang halimaw kaysa sa kanila.
Kaya ang mga manlalarong sanay sa mouse at keyboard ay magiging talunan lang sa virtual na realidad na larong The Lord kasi hindi sila sanay sa ganung laro. Namamangha na hindi makapaniwala ang mga tao sa gym pagkatapos nilang makita ang ginawa ni Rokon sa punching bag. Pero alam ni Rokon na may mas importanteng bagay na isipin kaysa sa pag-iensayo, at ito ay ang pag-intindi at pamamahala sa sarili mong katawan. Dapat may kakayahan kang lubos at ganap na kontrolin ang iyong katawan dahil direktang proporsyonal ito sa iyong kakayahan na kontrolin ang katawan mo sa The Lord. Nagpapawis at naghihingal na tinanggap na ng buo ni Rokon na bumalik siya 3 taon sa nakaraan. Kung kailan may 1 buwan na pagitan bago may palabas ang larong The Lord. Ang laro na naging pagkatao ni Rokon. Nanginginig na dinadaan ni Rokon ang tawa niya dahil ito na ang pagkakataon niyang maghiganti kay Odin at sa mga miyembro ng Ragnarok Guild. Balak ni Rokon na tadtadin sila sa maliliit na piraso. Lumipas ang 1 buwan ay bumili na si Rokon ng kapsula para mag-login sa The Lord. Nang nakapag-connect na si Rokon sa The Lord ay namangha siya sa tanawin na parang nakalutang siya sa kalawakan. Tinanong ng sistema si Rokon kung ano ang magiging pangalan ng karakter niya, at sa pangalawang pagkakataon muli ay balak niyang gamitin ang kanyang totoong pangalan na Rokon. Napunta na si Rokon sa tutorial kung saan ay nasanayon siya na napapaligiran ng mga goblins. Ang mga goblins ay karumal-dumal na pinapatay ang mga taong nayon. Pinapili ng sistema si Rokon kung gagawin niya ba ang tutorial, at agad naman siyang sumang-ayon. Napansin ni Rokon na may naghahamon sa kanyang level 2 na goblin. Lumundag ito para sugurin si Rokon pero napatigil siya sa takot at napakadaling napaslang sa isang tama ni Rokon ng kanyang axe. Nakangiti na idineklara ni Rokon na nagbabalik na muli ang hari ng karahasan. Kabanata 3. Nakagawa si Rokon ng pambihirang tagumpay sa tutorial. Nakaya niyang paslangin ang kanyang kalaban na mas malakas sa kanya. Dahil dito, nakuha niya ang titulong Born Fighter. Ang Born Fighter ay normal-rated na titulo, at ang epekto nito ay pagtaas ng lakas ng 1 punto. Alam ni Rokon na ang pinakamainam na gawin sa larong The Lord ay gumawa ng mga espesyal na kilos o gumawa ng mga halos imposibleng aksyon. Sinabi niya na ang mano-manong paghahanap at pagpaslang ng halimaw ang pinaka-hindi mabisang paraan ng paglalaro ng The Lord. Kaya imbes na tapusin ang tutorial ayon sa nakasaad na kondisyon na iwasan lang ang mga goblins at tumakas sa nayon, sa halip ay naisip ni Rokon ang mga perpektong pamamaraan para tapusin ang tutorial. Unang paraan ay tig-isa-isahin na paslangin ang mga goblins na lumulusob sa nayon. Hanggang sa hanapin si Rokon ng leader ng mga goblins. Pangalawang paraan ay magpalakas sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming potions. Wala na ngayong laban ng mga goblins kay Rokon. Dahil sa pagpaslang ng maraming kalaban na dapat ay mas malakas kay Rokon. Nakuha niya ang titulong Natural Fighter. Ang Natural Fighter ay magic-rated na titulo, at ang epekto sa unang manlalaro na makakuha nito ay pagtaas ng lakas at kahusayan ng 3 puntos. Tinataas din ng titulong ito ang pagkakataon na makagawa ng kritikal na atake ng 5% kapag nakikipaglaban sa 5 o higit pang kalaban. Kahit na level 1 pa lang si Rokon, pero ang kasalukuyang mga istatistika niya ay 15 puntos ng lakas at 14 na puntos ng kahusayan. Ang mga istatistikang ito ay kapantay ng isang manlalaro na level 10. Parang mga langgam na lamang ang mga goblins kay Rokon at ngayoy magtutuos na sila ng leader ng mga goblins. Kabanata 4. Nahihirapan si Rokon sa laban nila ng leader ng mga goblins dahil malayong mas mataas pa rin ang level nito kaysa sa kanya. Gayunpaman, alam ni Rokon na ang leader ng mga goblins ay isa pa ring goblin kaya nasuri niya agad ang kaugalian na pag-atake ng leader ng mga goblins. Nang akala ni Rokon na napugot ulo niya na ang leader ng mga goblins ay ang tenga lang pala nito ang kanyang nahiwa. Mabilis na sinunggaban ng leader ng mga goblins ang kamay ni Rokon at walang hirap na binalibag si Rokon sa sahig. 20% na lang ang natitirang kasiglahan ni Rokon. Nang bandang tatapakan na siya ay buti na lang gumulong si Rokon upang umiwas. Hindi problema ni Rokon ang lakas o bilis ng leader ng mga goblins, kundi ang kanyang depensa. Dahil sa hindi kapanipaniwalang depensa ng leader ng mga goblins ay hindi kaya ni Rokon na gumawa ng nakamamatay na atake sa pamamagitan lang ng kanyang kasalukuyang istatistika at armas. Humigit kumulang 5 minuto na lang ang natitira sa pampalakas na potion ni Rokon nang gagawin niya na ang kailangan niyang gawin. Ang madiskarteng pag-atras, lubos na ikinagalit naman ito ng leader ng mga goblins.
Nagtago muna si Rokon dahil sa natamong bali sa kanyang tadyang na resulta ng laban nila ng leader ng mga goblins. Bumili si Rokon ng scroll at ginamit ito pang resistensya sa apoy sa susunod na 10 minuto. Eksakto naman na nahanap na siya ng leader ng mga goblins. Napipilitan na lang na umiwas si Rokon sa mga atake ng leader ng mga goblins, at nung natamaan lang ng isang beses si Rokon ay mas mababa na sa 10% ang kanyang kasiglahan. Sa pagsisikap ni Rokon na umatake sa kanyang papalapit na huling sandali ay itinapon niya ang kanyang malaking battle axe pero madali lang itong iniwasan ng leader ng mga goblins. Ang hindi alam ng leader ng mga goblins ay plano palang gibahin ni Rokon ang bahay na kinaroroonan nila. May pangatlong paraan pa pala si Rokon. Ang gamitin ng kapaligiran sa iyong kalamangan. Nadaganan ng nag-iba na bahay ang leader ng mga goblins at tuluyan na ring napaslang. Sa huli ay mas mababa pa sa 1% ang natitirang kasiglahan ni Rokon. Alam ni Rokon na ang paghihirap niya na ito ay para makuha niya ang gantimpala, pero nalulungkot pa rin siya na bilang dating hari ng karahasan, ay kailangan niyang umasa sa estratehiya na inisip ng ibang tao para lang talunin ang leader ng mga goblin na nasa tutorial. Sinisisi ni Rokon ang lahat ng paghihirap na ito kay Odin. At sinisigurado niyang maghihiganti siya ng mas maraming beses pa sa paghihirap na nararanasan niya ngayon. Sumaya naman bigla si Rokon nang nalaman niyang nakatanggap siya ng 3 titulo. Ang unang titulo ay Descendant of David, dahil napaslang niya ang kanyang kalaban na mas mataas pa ng 10 levels kaysa sa kanya. Pangalawa, 17-1, dahil napaslang niya ang grupo ng mga kalaban na mas malakas pa kaysa sa kanya. At pangatlo ay Nothing's Impossible, dahil perpekto niyang natapos ang tutorial. Kabanata 5. Hindi makapaniwala si Rokon sa nababasa niyang epekto ng titulong Nothing's Impossible. Ito ay legendary rated na titulo na magpapahintulot kay Rokon na mapadaling makipagkaibigan sa mga NPC, papadaliin ito ng 30% ang kasanayan niya sa pagiging berserker, at may mga epekto na hindi pa naisisiwalat sa kanya. Inisip ni Rokon na hindi lang mapapabilis ng mga epekto na ito ang plano niya, kundi mapapabago at mapapabuti pa. Ang Descendant of David na titulo naman ay unique rated at may epektong magbigay ng 10% na pampalakas kapag nakikipaglaban sa kalaban na mas mataas ang level. Ang 17-1 na titulo naman ay unique rated din na may epektong pataasin ang depensa kapag nakikipaglaban sa maraming kalaban. Pagkatapos buksan ni Rokon ang kanyang mga gantimpala ay pumunta na siya sa panimulang bayan na pinupuntahan ng mga bagong manlalaro ng The Lord, ang Pocket City. Gusto sanang hanapin na agad ni Rokon ang mga manlalaro ng Ragnarok Guild, pero hindi pa tamang oras na gawin yun sa ngayon. Nakapagtataka kay Rokon na 2 taon pagkatapos ilabas ang larong The Lord at nakuha ni Odin ang titulong Hari ng Paglikha ay marami agad ang mga manlalaro na mataas ang kanilang ranggo ang nanumpa ng katapatan sa kanya. Pinalitan pa nila ang kanilang mga itsura at pangalan para tularan ang Norse at Greek gods kaya napatanong na lang si Rokon kung bakit masyado silang tapat kay Odin, kung nasuhulan ba sila ng pera, o kung anak ba ng CEO ng malaking kumpanya si Odin. Sa huli ay isinantabi na lang ni Rokon na isipin ang mga bagay na ito. Sinisigurado niya na lang na mas lalakas siya ng mas mabilis sa kahit na sino. At ang unang ginawa niya ay mag-ensayo sa lugar ng pagsasanay. Dahil sa epekto ng kanyang titulo na madaling makipagkaibigan sa mga NPC ay binigyan siya ng bawas sa kanyang bayad para sa paggamit ng lugar ng pagsasanay. Alam niya na kapag matagal niyang inatake ang manikang kahoy at napagod na siya ay tataas ang kanyang istatistika ng 1 punto. Ito ay naiiba sa istatistikang nakukuha ng mga manlalaro kapag nagpapataas ng levels. At kahit pa alam ng iba ang paraan na ito ay alam ni Rokon ni hindi nila ito gagawin. Dahil mas iniisip ng mga manlalaro ang panandaliang benepisyo kaysa ang pangmatagalan na lakas. Pagkatapos ng 10 araw ng pagbabaldado ni Rokon sa mga manikang kahoy ay nakuha niya ang titulong Hard Worker at Strongest Man in the Neighborhood. Ang Hard Worker ay unique rated na titulo at may epektong bawasan ng 10% ang kinakailangang karanasan ni Rokon para pataasin ang kanyang level. Ang Strongest Man in the Neighborhood ay rare-rated na titulo at may epektong pataasin ang kanyang lakas ng 5 puntos. Unang araw pa lang pala ay pinapanood na ng tagapagbantay si Rokon at sinabi niyang may ipapakita siya sa taong katulad ni Rokon na may lakas ng loob at tiyaga. Kabanata 6. Hindi alam ni Rokon na may lihim na daanan pala sa ilalim ng lugar ng pagsasanay.
Ang akala ni Rokon ay may alok sa kanyang trabaho o kasanayan, pero naasar lang siya nung nakita niyang isa pa pala itong lugar ng pagsasanay. Ipinaliwanag naman ng tagapagbantay na ito ay para sa mga piling individual lamang. Dahil ang mga manikang kahoy ay gumagalaw at kayang makipaglaban, kaya binalaan ng tagapagbantay si Rokon na maaari siyang mamatay sapagkat hindi pa siya level 10. Dagdag pa niya na isang beses lang pwedeng gawin ni Rokon ang pagsasanay na ito. Kahit naaasar pa si Rokon, hindi pa rin siya nagdalawang isip na gawin ang pagsasanay para sa kanyang katuwaan. Naramdaman ni Rokon na medyo malakas ang mga manikang kahoy at alam nila kung paano makipaglaban. Pero para sa kanya ay hindi niya itatanggi ang ganitong katuwaan. Pagkatapos ng 5 araw na pag-eensayo, naabot ni Rokon ang level 10 at ang limitasyon para sa karagdagang istatistika. Siya rin ang unang nakakuha ng epic-rated na titulong Unflinching Resolve. Ang mga epekto ng titulong ito ay resistant siya sa kahit anong atake na nagpapahina ng kaisipan at karagdagang 50% sa lahat ng kanyang istatistika kapag ang kasiglahan niya ay mas mababa pa sa 5%. Nagpapasalamat si Rokon na nakuha niya ng ganito kadali ang titulo na ito kumpara sa paghihirap niya sa nakaraang buhay niya. Sumunod ay pumunta na si Rokon sa syudad ng Keton para maging berserker. Kinausap niya ang nagbabantay sa asosasyon ng mga berserker at binalaan siya na hindi na siya pwedeng magpalit ng trabaho kapag pinili niya ito. Wala naman itong problema kay Rokon. Napakasaya niya na naging berserker na siya at dagdag pa ay na-reset ang kanyang level sa level 1 pero mapapanatili pa rin ang lahat ng kanyang istatistika. Pinapili si Rokon ng armas na gagamitin niya at kusa na agad niyang pinili ang battle axe. Sinubukan agad ni Rokon ang kanyang armas at pati ang nagbabantay na berserker ay napabilib sa ginawa niya. Inaamin ni Rokon na pinag-isipan niya muna kung anong trabaho ang pipiliin niya sapagkat may alaala naman siya sa kanyang nakaraang buhay tungkol sa mga lihim na trabaho at kung paano kunin ang mga ito. Ngunit alam niyang walang mas magandang trabaho kaysa sa pagiging berserker kapag gusto niyang talunin si Odin at ang kanyang Ragnarok Guild. May 3 rason si Rokon kung bakit niya pa rin pinili ang pagiging berserker. Una, magkakaroon siya ng karagdagang istatistika kapag marami ang kanyang kalaban. Pangalawa, kaya niyang paramihin ang kanyang istatistika kapag ginamit niya ang kasanayan niya bilang berserker. Panghuli at ang pinakaimportante sa lahat, gusto niyang pugutin ang ulo ni Odin gamit ang kanyang battle axe. Kabanata 7. Agad-agad na pumunta si Rokon sa bangko para mangutang. Dahil gusto niyang bilhin lahat ang mga panimulang aklat ng kasanayan para sa pagiging berserker. Ang mga ito ay para sa kasanayang Axe Mastery, Dash, Strike, War Cry, at Berserk. Pagkatapos basahin ni Rokon ang description ng kanyang mga kasanayan ay tinanong niya ang nagbabantay na berserker kung alam niya ang tungkol sa Wild Wind pero walang alam ang nagbabantay tungkol dito. Nagtataka na lang si Rokon habang nakaupo kung paano niya gagawin ang natanggap niyang misteryosong misyon na kailangan niyang hanapin ang mga bakas ng Wild Wind. Dagdag pa ay wala siyang impormasyon tungkol dito kahit noong siya ang nangunguna sa ranggo sa pagiging berserker. Naguguluhan na ang utak ni Rokon kaya binaliwala niya na lang muna ang tungkol sa Wild Wind, kahit na nakakaakit ang gantimpala ng misyon. Oras na para kay Rokon na gawin ang kanyang kakaibang plano para mabilis na lumakas. Ang mga lap ng kabalyero na tutulong sa kanya. Sa ilang sandali lang ay may lumapit na agad sa kanya na aroganteng lalaki. Gusto pa niya na magbayad muna si Rokon bago siya tumulong. Nagduda naman agad si Rokon sa kakayahan ng lalaki kaya pinapaalis niya na agad siya. Depensa naman ng lalaki na may pruweba siya sa lakas at kakayahan niya, pero wala pa ring bilib si Rokon. Nahihiya na ang aroganteng lalaki sa ginagawa ni Rokon sa kanya kaya gumamit na siya ng kasanayan para malaman ang level at trabaho ni Rokon. Tinawanan lang siya at minaliit pa ng aroganteng lalaki nung nalaman niya na level 1 pa lang si Rokon. Naasar si Rokon sa ginawa ng aroganteng lalaki kaya nakipagpastahan siya sa kanya. Maglalaban sila at ang mananalo ay makakatanggap ng 15 pilak. Tinanggap naman ito agad ng aroganteng lalaki, at tinanong si Rokon kung asan ang armas na gagamitin niya. Nilabas ni Rokon ang kanyang gitnang daliri at sinabing sapat na yun para maging armas niya. Sinugod siya agad ng aroganteng lalaki pero walang atake ang tumatama kay Rokon. Para kay Rokon ay katuwaan lang ang laban nila, at sa isang suntok, nasira na agad ang pandepensang gamit ng aroganteng lalaki. Dahil kahit na level 1 lang si Rokon,
pero ang istatistika niya ay pang level 50 na. Kabanata 8. Hindi makapaniwala ang mga nanunood sa ginawa ni Rokon sa aroganteng lalaki. Iniisip pa nila na baka hacker siya. Maya-maya lang ay may grupo ng mga manlalaro ang lumapit kay Rokon para tulungan siya sa pinapagawa niya. Inobserbahan sila ni Rokon at sa tingin niya naman ay desente silang mga manlalaro. Pumunta na sila sa gubat at agad na nakarating sa malapit na pasukan ng teritoryo ng mga orcs. Nagdududa pa rin si Rokon sa kanila kung paano ang gagawin nila para matutulungan siya na makapasok sa teritoryo. Pero nung nakita niya na alam nila kung paano abalahin ang mga orcs ay napagtanto niya na may karanasan sila bilang mga manlalaro. Nagulat na lang sila nung nakita nila na may bantay sa likod na pasukan, pero alam pa rin nila ang gagawin nila para mapaslang ang bantay nang hindi nalalaman ng ibang mga orcs. Sa huli ay tagumpay nilang natulungan si Rokon na makadating sa loob ng teritoryo ng mga orcs na walang ginawa si Rokon. Habang paalis ay nalilito ang grupo ng mga manlalaro dahil hindi nila maintindihan kung bakit pa nagpatulong si Rokon na makapunta sa teritoryo ng mga orcs. Pero ang suspetya ng leader ng grupo nila ay may rason si Rokon na kailangan niyang manatili na level 1 na pumunta sa teritoryo. Ang unang ginawa naman ni Rokon pagkadating sa loob ng teritoryo ng mga orcs ay hamunin sila ng karangalan ng mandirigma. Ang hamon na ito ni Rokon ay para sa isahan na tunggalian laban sa kahit na sino na totoong mandirigma. Ang layunin ni Rokon sa kakaiba niyang hamon na ito ay para makakuha siya ng karagdagang legendary rate na titulo. Kabanata 9. Hindi inaasahan ni Rokon na ang totoong mandirigma na lalaban sa kanya ay isang orc chief na may parehong lakas ng isang manlalarong level 70 at nakapagkumpleto na ng pangalawang trabaho. Nagdududa na tuloy si Rokon sa sarili niya. Buti na lang ay pinalit nila ang ranggong pang-4 na orc para makikipaglaban kay Rokon. Ikinatuwa naman ito ni Rokon, pero agad din siyang natauhan na hindi siya magiging mas malakas kay Odin kung pipiliin niya lang ang mas madaling hamon sa buhay. Kaya hinamon niya pa rin ang orc chief na siya ang susunod na papaslangin ni Rokon pagkatapos niya paslangin ang orc na kaharap niya ngayon. Nasaktan naman ang karangalan ng orc na kaharap ni Rokon sa paghamon niya na yun kaya siya na ang unang umatake kay Rokon. Pero nakapagdepensa si Rokon at naitulak niya pa ng malayo ang orc. Hindi inaakala ng orc ang lakas ni Rokon, kaya sumigaw siya para pabagalin ang kilos ni Rokon. Pero gamit lang ng kasanayan ni Rokon na strike ay napaslang niya na agad ang orc. Sa hindi kapanipaniwalang tagumpay ni Rokon ay siya ang una na nakakuha ng titulong Level 1 Slayer of Orc Warriors. Ang akala ni Rokon ay maibibigay na sa kanya ang gantimpala, pero kailangan niya muna palang talunin ang orc chief. Pwedeng madagdagan ang gantimpala ni Rokon kapag siya ay nanalo o maparusahan siya kapag siya ay natalo. Pero bilang hari ng karahasan ay wala sa bokabularyo ni Rokon ang pagkatalo. Tinanggap ng orc chief ang hamon ni Rokon at agad naman na ginamit ni Rokon ang kanyang kasanayan na berserk. Kabanata 10. Dahil sa kasanayan ni Rokon ay kumukulo na ngayon ang kanyang dugo at umaapaw ang kanyang kapangyarihan. Nasurpresa na lamang ang orc chief sa biglaang paglakas ni Rokon. Para kay Rokon ay naging katuwaan na lamang muli ang laban niya. Dahil sa 3 minuto lang ang tagal ng kasanayan ni Rokon na berserk ay plano niyang tapusin agad ang laban nila ng orc chief. Pero dahil sa lakas at tibay ng orc chief ay nahihirapan si Rokon na tapusin agad ang laban. Kaya ginagamit ni Rokon ang bilis niya para atakihin ang orc chief. Pero hindi niya pa rin siya mapaslang. Nung akala niya na mapapaslang niya na ang orc chief ay nautulang pala siya at tinapon ng orc chief ang kanyang armas kay Rokon. Mabilis naman na dinipensahan ni Rokon ang sarili niya pero dahil dito ay nasira ang kanyang armas. Mas mababa na sa 30% ang kasiglahan ni Rokon at halos 1 minuto na lang ang natitira sa kasanayan niya na berserk. Akala ng orc chief na magugustuhan niya ang laban pero para sa kanya ay nakakabigo lang ang mga atake ni Rokon. Tumawa lang si Rokon sa puna ng orc chief at tinawag siyang duwag na nagtatago lang sa likod ng kanyang mga tauhan. Tinawanan lang din siya ng orc chief na gumagawa lang ng rason si Rokon dahil natatalo na siya. At inamin naman ni Rokon na hindi niya bagay na ginagamit masyado ang utak niya. Harapang pag-atake pa rin ang pinakaangkop sa kanya. Lumukso ng mabilis si Rokon sa orc chief at patuloy lang siya sa pag-atake na walang pakialam sa kanyang depensa kahit na patuloy lang din na nababawasan ang kanyang kasiglahan. Sa kabila ng tuloy-tuloy na atake ni Rokon ay mas natatalo pa rin siya ng orc chief.
Sa sandali na papaslangin na sana siya ng Orc Chief ay naging mas mababa pa sa 5% ang kasiglahan ni Rokan. Ito ang nag-activate sa epekto ng titulo ni Rokan na Unflinching Resolve. Pinapataas nito ang lahat ng istatistika ni Rokan ng 50%. Binigyan nito ng lakas si Rokan para gamitin niya ang kanyang kasanayan na strike at sa wakas ay napaslang niya na ang Orc Chief. Kabanata 11. Bago mawala ang katawan ng Orc Chief ay sinabi niyang tinatanggap niya ng dakilang mandirigma si Rokan. Habang nalulungkot ang mga Orc sa pagpanaw ng kanilang leader ay pinupuri rin nila si Rokan bilang napakalakas na tao. Uminom agad si Rokan ng potion para pagalingin ang kanyang sarili dahil isang multa ng Berserk ay maaari siyang mamatay pagkatapos gamitin ito. Natawa na lang sa saya si Rokan nang siya ang unang nakakuha ng legendary rated na titulong Defeated Orc Chief at level 1 at ng rare rated na titulong Honorary Orc Warrior. Pero ang saya ni Rokan ay napalitan agad ng galit pagkatapos niyang malaman na hindi niya na pwedeng atakihin ang mga orcs na nasa teritoryo nila. Bumalik si Rokan sa syudad ng Keton at namamangha siya sa sarili niya na naging level 18 na agad siya pagkatapos lang ng 2 laban. Sapagkat nasa syudad na rin siya, napagdesisyonan ni Rokan na mag-aral ng pangalawang kasanayan. Kaya pumunta siya sa nagkakatay ng karne at inaral ang butchering. Inaral din niya ang pangalawang kasanayan na first aid. Pagkatapos niya mag-aral ng mga iba pang pangalawang kasanayan ay inayos niya rin ang kanyang battle axe. Ngayon ay plano niya nang umpisahan ang pangunahing suliranin ng laro. Pumunta siya sa imburnal para paslangin ang mga may kakaibang sakit na daga. Natutuwa ulit si Rokan na makikipaglaban siya sa napakaraming daga. Dahil sa pagpaslang ng 200 mga imburnal na daga ay nakuha ni Rokan ang titulong Rat Hunter. At sa pag-iimbestiga niya ay may nahanap siyang mas nakakadiri pang daga. Kabanata 12. Habang naglalaban si Rokan at ang salot na daga ay hindi niya inaasahang dudura ito ng asido. Kahit na hindi direktang tumama kay Rokan ang asido ay nalason pa rin siya kaya kada 10 segundo ay nababawasan ng 1 punto ang kanyang kasiglahan. Nung susugurin na siya ng salot na daga ay ginamit ni Rokan ang kanyang kasanayan na war cry kaya napahina niya ang kanyang kalaban. Kahit na nalason si Rokan ay kayang-kaya niya pa rin nasaktan ng maigi ang salot na daga. Pero hindi niya inaasahan na kayang pagalingin ng daga ang kanyang sarili. Lumundag bigla ang salot na daga kay Rokan pero sabay naman na ginamit ang kanyang 2 kasanayan na dash at strike kaya madali niya na lang napaslang ang salot na daga. Tila alam ni Rokan ang hahanapin niya sa katawan ng salot na daga kaya ginamit niya ang kasanayan niyang butchering at may natagpuan na siyang hiyas, na kahit nahawakan lang ito ni Rokan ay lubhang pinapahina na nito ang katawan niya. Nung pinakita ni Rokan ang hiyas sa gwardya ay nalaman niya na may sumpa sa kanya kaya mabilisang pinapunte siya sa manggagamot. Pero sinabihan muna na maligo si Rokan dahil masangsang na ang amoy niya galing sa imburnal. Pumunta si Rokan sa asosasyon ng mga salamangkero para pagalingin ang sarili niya, at hindi na sana siya susuriin ng manggagamot dahil sa masangsang niyang amoy, pero nag-iba ang pakikitungo ng manggagamot sa kanya pagkatapos ipakita ni Rokan ang hiyas. Pinipilit ng manggagamot na ibigay ni Rokan sa kanya ang hiyas. Pero imbes na hiyas ang ilabas ay inilabas ni Rokan ang kanyang battle axe. Kabanata 13. Sa pagdududa ni Rokan sa manggagamot ay hinamon niya na kung siya nga ang totoong manggagamot ay madali niya lang nadedepensahan ang sarili niya laban sa battle axe ni Rokan. Nung akmang aatake na si Rokan ay biglang nagsalita ang halaman na nasa gilid ng bintana. Ang pakanalang sana ng manggagamot ay suriin ang mga nakababatang salamangkero, pero hindi niya inaakala na ang isang berserker na tulad ni Rokan ang makakabisto sa kanya. Dahil sa tagumpay na ito ay si Rokan ang unang manlalaro na nakakuha ng unique rated na titulong The One Who Sees Through Lies. Nagagalit naman ang manggagamot at minamadali niya na si Rokan na iabot ang hiyas dahil malapit na rin mamatay si Rokan dahil sa sumpa ng hiyas. Tinanong ng manggagamot si Rokan kung may kakaiba pa bang detalye na kailangan niya pang malaman. Sagot naman ni Rokan na ang kakaibang anyo ng mga daga sa imburnal ay dahil sa sumpa ng hiyas. Nag-isip ng mabuti ang manggagamot at napagtanto niya na may misteryosong organisasyon na gustong ikalat ang sumpa sa mga residente ng syudad ng Keton na manggagaling sa imburnal. Kinailangang ipagbigay alam agad ng manggagamot ang impormasyon na ito sa kapitan ng mga gwardiya para masolusyonan agad ang problema na ito. Nagpaalam na siya kay Rokan at sinabi na hanapin siya ni Rokan pagkalipas ng 2 araw.
Pagkatapos ng pag-uusap nila ay may biglang pampublikong anunsyo para sa lahat ng manlalaro. Isinasaad ng anunsyo na dahil sa isang manlalaro, syempre walang iba kundi si Rokon, ay naapektuhan ang pangunahing kwento ng laro. Ikinatuwa naman ito ni Rokon dahil mabibigyan siya ng mas maraming oras para magpalakas. Kinagabihan ng araw na yun ay diretsyong pumunta si Rokon sa sementeryo. Dito ay may nahanap siyang sikretong piitan. Nakuha niya naman ang rare-rated na titulong Seeker na lubos na makakatulong sa kanya na makakita ng maayos sa gabi at madali niyang mapapansin ang kung anumang patibong. Ang bumungad kay Rokon pagloob niya sa piitan ay mga kalansay na gwardiya, pero wala lang ang mga ito para kay Rokon. Pasalamat sa mga kalansay ay naging level 22 na si Rokon. Tuwang-tuwa naman si Rokon dahil umabot na ng 200 puntos ang kanyang lakas. Kaya ipinagpatuloy niya pa na makipaglaban sa piitan ng 2 araw bago niya balikan ang manggagamot. Kabanata 14. Wala nang interes si Rokon sa ginagawa niyang pagpaslang ng mga kalansay dahil wala naman silang hamon para kay Rokon. Pati ang leader ng mga kalansay ay isang atake lang ni Rokon ay napaslang na agad ito. Sapagkat level 30 na si Rokon ngayon at hindi nakatuwa-tuwang paslangin ang mga kalansay ay umalis na siya sa piitan. Bumalik na si Rokon sa manggagamot para pag-usapan kung paano nila huhulihin ang misteryosong organisasyon. Para mapaghandaan nila ang mga sarili nila laban sa misteryosong organisasyon ay inutusan ng manggagamot si Rokon na hanapin ang 2 bagay. Una ay ang dugo ng mandirigmang orc at pangalawa ay dugo ng savage. Unang pinuntahan ni Rokon ang mga orcs pero ayaw nila magbigay ng dugo at hindi rin naman sila maaaring maglaban dahil sa titulo ni Rokon na Honorary Orc Warrior. Nanghiram si Rokon ng axe sa isa sa mga orcs at umalis na lang siya nang walang napala pero hindi alam ng mga orcs na mayroon pala siyang masamang balak. Sunod na ginawa ni Rokon ay naghanap siya ng savage at tinugis ito na parang mandaragit na nangangaso ng biktima. Pinagmukha rin niyang isang orc ang gumawa ng karumal-dumal na gawaing ito. Ang plano ni Rokon ay paglabanin ng 2 species para sa kalagitnaan ng digmaan nila ay may tsansang makakuha si Rokon ng dugo ng orc. Painosente naman na bumalik si Rokon sa teritoryo ng mga orcs pero pakana niya palang iudyok sila na makipagdigmaan sa mga savages. Kabanata 15. Nagtipon ang daan-daang orcs para makipagdigmaan sa mga savages. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadyang makahuli ng 2 manlalaro ang mga orcs. Isa pala sa kanila ay ang aroganteng lalaki na tinalo ni Rokon sa laban. Nagmamakaawa siya kay Rokon pero sinuntok lang siya sa mukha ng isang orc dahil hinawakan niya raw ang kanilang kaibigang mandirigma na si Rokon. Tinanong ng orc si Rokon kung kakilala niya ang walang galang na lalaki pero itinanggi lang nito ni Rokon at sinabi niyang sila na ang bahala sa kanya. Nagsimula na ang digmaan ng mga orcs at savages, pero pasimpleng nangongolekta lang si Rokon ng dugo ng orcs. Hindi pa siya nakuntento at simula na rin siya sa digmaan ng 2 species. May karagdagang layunin pa pala si Rokon sa pag-udyok ng digmaan na ito, at iyon ay ang ulo ng leader ng mga savage. Sa paghahanap ni Rokon sa leader ng mga savage ay nakita niya itong nakikipaglaban sa bagong leader ng mga orcs. Palihim na inatake ni Rokon ang leader ng mga savage, pero madali lang itong umiwas. Ang hindi alam ng leader ng mga savage ay ginamit ni Rokon ang pagkakataon na ito para makalapit sa kanya at atakihin siya gamit ng kasanayan ni Rokon na strike. Pinaligiran ni Rokon at ng mga orcs ang leader ng mga savage, at sa wakas ay nagawa na ni Rokon ang gusto niyang gawin. Tumaas ang level ni Rokon at siya ang unang nakakuha ng rare-rated na titulong Conqueror of the Harsh Forest. Dagdag pa ay nakuha niya rin ang unique rated na titulong The Black Curtain. Tuwang-tuwa si Rokon sa kanilang pagkapanalo at gantimpala. Nang bumalik siya agad sa manggagamot para ibigay ang mga bagay na pinapahanap niya ay akala niyang matatagalan pa si Rokon na makabalik. Si Rokon tuloy ang unang nakakuha ng unique rated na titulong Sturdian's First Apprentice. Gamit ang 2 uri ng dugo na galing sa orc at savage ay inutusan ulit ni Sturdian si Rokon na ibigay ang ginawa niyang potion kay Materian na nasa syudad ng Trinzik. Kabanata 16. Napilitang itigil ni Rokon ang paglalaro dahil may limitasyon pala sa oras ang ginagamit nilang kapsula. Sa 5 oras na paghihintay bago ulit makapaglaro si Rokon ay chinat niya muna ang mga pinost niya na mga nahahanap niyang gamit at piitan sa laro.
Habang nag-i-scroll ay kinontak niya rin ang guild ng mga mababait na manlalarong tumutulong sa mga baguhang manlalaro at pumapaslang sa mga masasamang manlalaro na pumapaslang ng kanilang kapwa manlalaro. Napagdesisyonan ni Rokon na lumabas para makalanghap ng sariwang hangin at bumili ng mga kinakailangan niya. At napansin niyang lahat ng mga tao ay pinag-uusapan ang larong The Lord. Sa kanyang paglalakad ay hindi niya inaasahan na makasalubong ang dati niyang kasintahan na may bago ng lalaki. Pinagmamalaki niya na magaling na manlalaro ang kanyang bagong lalaki pero para kay Rokon ay hindi siya kailangan pagtuunan ng pansin. Bumalik na si Rokon sa paglalaro ng The Lord at nakipagkita sa guild ng mga mababait na manlalaro. Pero ayaw niyang ipakilala ang kanyang totoong pangalan at itsura. Ang layunin ng pagkikita nila na ito ay para ituro ni Rokon sa kanila kung paano mahanap ang sekretong piitan kapalit ng pera. Pagkatapos ng kanilang transaksyon ay inumpisahan na ni Rokon ang kanyang paglalakbay papuntang Trinzek para tapusin ang ipinapagawa ni Sturdian. Ang hindi alam ni Rokon ay may naghihintay pala ng mga bandidong manlalaro malapit sa Trinzek para paslangin at pagnakawan ang ibang manlalarong napapadaan lang na tulad ni Rokon. Ang mga bandidong manlalaro na tulad nila ay may kulay pulang mga mata na nagpapahiwatig na walang awang pumaslang na sila ng ibang manlalaro. Hindi alintana na kung sino man sila ay umaasa si Rokon na bibigyan nila siya ng kasiyahan sa laban nila. Kabanata 17. Tumawa na lang si Rokon at imbes na ang mga bandidong manlalaro ang magbanta sa kanya ay si Rokon pa ang nambanta sa kanila na kung hindi sila mag-aalay ng tig-isang kagamitan nila ay papaslangin niya sila. Hindi makapaniwala ang leader ng mga bandido sa sinabi ni Rokon kaya tinanong niya siya kung estupido ba siya. Ngumisi naman si Rokon na nabigo ang kanilang makatwirang negosasyon. Inamin niya rin na nung una pa lang ay wala siyang balak na pabayaan lang sila ng payapa. Binalaan si Rokon ng leader ng mga bandidong manlalaro na ang sukatan ng lakas sa syudad ng Trinzek ay hindi katulad sa Keton. Lumukso si Rokon para paslangin agad ang isa sa mga bandidong manlalaro pero ginamit ng kasama nito ang kasanayang Reflect Shield. Napaatras si Rokon at ginamit agad ng kalaban niya ang kasanayang strike at sumunod ang kasanayan ng kanilang arkero na Arrow Rain. Hindi inaasahan ni Rokon na magaling magtulungan ang mga bandidong manlalaro. Nang napansin ng mga bandidong manlalaro na nahihirapan si Rokon ay binigyan nila siya ng isa pang pagkakataon na mag-iwan ng kanyang kagamitan at umalis na. Pero hindi inaasahan ng mga bandidong manlalaro na maglalabas si Rokon ng 2 axe at saka niya tinapon ng malakas sa kanila. Ang nagmumukhang simpleng atake na yun ay pinaatras ng malayo ang leader ng mga bandidong manlalaro, na nagbigay naman ng pagkakataon kay Rokon na paslangin ang isa sa kanila. Sumunod ay ang kanilang arkero na ginamitan ni Rokon ng kanyang mga kasanayan na strike at dash. Papaslangin na sana siya ni Rokon pero bigla siyang inatake ng leader ng mga bandidong manlalaro gamit ng kanyang kasanayan na shield attack. Pero madali lang itong dinepensahan ni Rokon at sinabi na masyado pa silang mahina para sa kanya. Habang nakatalikod si Rokon ay nakita niyang tumatakbo na ang arkero at nang makakaramdam na sana siya ng ginhawa ay bigla siyang nabagsakan ng malaking lupa na binato ni Rokon gamit lang ng mga kamay niya. Ubod naman ng tuwa si Rokon dahil sa matagal na panahon na siyang hindi napreskuhan tulad ng ngayon. Tumaas ang level ni Rokon at nakatanggap siya ng maraming kagamitan. At napansin niya rin na may duwag na manlalarong nagtatago sa likod ng puno. Kabanata 18. Pinagbantaan ni Rokon ang duwag na manlalaro na nakatago sa likod ng puno na kung itutuloy niya pa rin na magtago ay papatayin siya agad ni Rokon. Sa sobrang takot ay agad na lumabas ang duwag na manlalaro. Napansin ni Rokon na hindi pula ang mga mata ng manlalaro na ito kaya sinabi ni Rokon na papabayaan niya siya basta hindi siya magsisimula ng away dahil walang interes si Rokon sa mga mahihinang nilalang. Hindi naman inaasahan ni Rokon na hindi lang duwag ang manlalaro na yun kundi estupido rin. Dahil gumamit pa siya ng kasanayan na detect para malaman ang level ni Rokon. Kaya mabilis na sinunggaban ni Rokon ang ulo niya at malakas na inuntog sa puno na ikinamatay niya agad. Pagkadating ni Rokon sa syudad ng Trinzek ay nadadamihan siya sa bilang ng mga manlalarong mas mataas sa level 40. Dumiretso si Rokon sa asosasyon ng mga salamangkero at bumili siya ng isang set ng runebook. Ang gamit ng aklat na ito ay para makapunta agad si Rokon sa kahit saan sa 5 lokasyon na nakasulat sa aklat. Sunod na ginawa ni Rokon ay sundin ang iniutos ni Sturdian na puntahan si Masterian, pero nagdududa si Masterian kung matutulungan ba talaga siya ni Rokon dahil sa kanyang mababa na level.
Sinabi naman ni Rokan na huwag siyang mabahala at magtiwala lang sa kanya. Kahit na hindi pa rin nawawala ang duda ni Masterian ay inutusan niya pa rin si Rokan na dalhin sa kanya ang elixir ng Forest Goblin Witch Doctor. Sinunod naman ni Rokan ang kanyang utos kahit na alam na ni Rokan na may mali siya kay Masterian at ang kanyang mga utos ay hindi konektado sa pangunahing kwento ng laro. Sapagkat alam na rin ni Rokan ang mga susunod na ipapakuha ni Masterian ay plano niya na rin na kunin na ang mga ito ng maaga. Pagkalipas lang ng maikling sandali ay bumalik na si Rokan na dala-dala ang pinapakuha ni Masterian at ang mga bagay din na alam niyang ipapakuha niya sa hinaharap. Nagulat si Masterian kung paano nalaman ni Rokan ang mga kailangan niya at ang sumbat lang ni Rokan ay dahil sa maalam siya bilang assistant ni Sterdian. Ginantimpalaan agad ni Masterian si Rokan at dahil dito ay tumaas pa ng isang level ang level ni Rokan. Kahit na alam ni Rokan na may sunod na utos si Masterian sa kanya, hindi niya pa rin gusto na pinapakita na agad ni Masterian ang totoong masamang sarili niya. Ipagpapasantabi muna ni Rokan ang utos ni Masterian dahil imposible pa para sa ngayon kay Rokan na kumpletuhin ang pinapagawa ni Masterian. Kaya maghahanap muna siya ng mga ibang quests na maaari niyang makuha sa syudad ng Trinzik. Pasalamat uli sa alaala ni Rokan sa kanyang nakaraang buhay ay plano niyang hanapin ang pamana ng yumao ng bayani. Buti na lang at nakuha na ni Rokan ang titulong Seeker kasi dahil dito ay napansin niyang may nakatago na aparato sa pader. Ito ang naging susi ni Rokan para madiskubre ang sekretong piitan. Habang naglalakad ng matagal si Rokan sa hagdan ay may nagpahayag sa kanya na mag-uumpisa na ang unang yugto ng pagsusuri para sa pagiging bayani. Biglang may sumabog sa harapan ni Rokan at buti na lang ay naiwasan niya ito. Kabanata 19. May malaking bato na gumugulong papunta kay Rokan kaya wala siyang magawa kundi pigilan ito. Ginamit ni Rokan ang kasanayan niyang strike at buti na lang ay huminto na ang malaking bato sa paggulong. Kahit na pinahinto lang ni Rokan ang malaking bato ay pagod na agad siya at malubhang nabawasan ang kanyang kasiglahan. Dahil pataas lang ang hagdan ay napipilitan si Rokan na buhatin din pataas ang malaking bato. Pagkalipas ng matagal na pagbubuhat ni Rokan ay nag-umpisa agad ang pangalawang yugto ng pagsusuri para sa pagiging bayani. Pumulot si Rokan ng maliit na bato sa paligid at pagkatapos ay itinapon niya sa malayo. May tumama sa bato sa magkabilang gilid kaya nalaman ni Rokan na may patibong sa dadaanan niya. Ang layunin ng pagsusuri na ito ay para suriin ang katalinuhan ni Rokan na makapunta sa pinakadulong lugar nang hindi natatamaan o nasasaktan ng kahit anong patibong. Walang problema para kay Rokan ang layunin ng pagsusuri, kaya hinanda niya na ang katawan niya. Ginamit niya ang kasanayan niyang berserk. At ginamit ng ilang beses ang kasanayan niyang dash habang iniindayog niya rin ang axe niya para depensahan ang sarili niya sa mga palaso na tatama na sa kanya. Sandali lang ang pagsusulit pero akala ni Rokan na matitigok pa siya. Dahil sa epekto ng paggamit ng kasanayan niyang berserk ay matitigok si Rokan sa loob ng 5 segundo kapag hindi pa siya iinom ng potion para sumigla. Nagpatuloy na si Rokan sa pangatlong pagsusuri na ang layunin ay tukso ng damdamin. Inaasahan ni Rokan na may lalabas na kaakit-akit na babae o di kaya ay maraming pilak at kagamitan. Pero nakalimutan ni Rokan na mayroon sa kanya ang titulong Unflinching Resolve na naghahadlang ng kahit anong atake sa isipan niya. Nakapasa agad si Rokan sa pangatlong pagsusuri na ikinabigo naman ang damdamin ni Rokan. Sa pang-apat na pagsusuri ay alam na ni Rokan na kailangan niyang gamitin ang kampana ng katotohanan kung totoo ba ang daan na nasa harapan niya. Isiniwalat ng kampana na hindi katotohanan ang nakikita niya kaya hinanap na agad ni Rokan ang totoong daan. Ang hula ni Rokan ay nasa pader ang totoong daan kaya ilang beses niyang kinapa ang dalawang gilid ng pader. At sa pagkakapa ni Rokan ay nahanap niya ang silid kung saan nakatago ang selyadong pantakip sa ulo na parte ng armor set ng Haring Leon na si Gaokan. Natapos na ang pagsusulit kaya mawawala na rin ang piitan na libingan ng Haring Leon. Naipahayag naman kay Rokan na malalaman niya rin sa tuwing malapit sa kanya ang mga natitirang parte ng armor set ng Haring Leon. Pagkabalik ni Rokan sa mundong ibabaw ay tuluyan ng nasira ang estatwa ng Haring Leon na si Gaokan. Umalis na si Rokan sa lugar na yun para kumpletuhin pa ang ibang nakakaakit na mga quests. Pagkatapos ng 3 araw na tuloy-tuloy na gumawa ng quest si Rokan ay nai-stress na siya, lalo na nung napilitan siyang maghatid ng napakaraming liham pag-ibig.
Habang naglalakad ay narinig ni Rokon sa pag-uusap ng ibang manlalaro na may mga manlalaro ng level 70 at level 80. Kaya mas naging desidido si Rokon na bilisan niya pa ang kanyang pagpapalakas. Biglaan naman na nagpahayag ang laro ng pampublikong anunsyo na ikinatuwa ni Rokon. Kabanata 20. Parte ng pampublikong anunsyo ay opisyal ng maaari na gumawa ng sarili nilang guild ang mga manlalaro at may sistema na rin ng pabahay. Agad na pumunta si Rokon sa NPC na nagpaparenta ng mga bahay sa syudad at pagkatapos ng kanyang pagmamasid na buti na lang ay wala pang manlalaro na interesado kaya bilis na binayad ni Rokon ang mga ginto niya para rentahan ang lahat ng mga bahay sa syudad na may 3 at 2 palapag, dahil alam niyang patuloy na tataas ang presyo ng mga bahay. Sigurado si Rokon na tama ang desisyon niya sa puhunan na ito at alam niyang darating din ang panahon kung saan masaya na siyang naliligo ng limpak-limpak na ginto. Kinalkula na ng NPC ang presyo ng mga bahay at inaprubahan naman ito ni Rokon. Iniisip na ni Rokon kung paano niya gagawing doble o triple ang puhunan niya. Alam kasi ni Rokon na gugustuhin ng mga guild ang mga malalaking bahay para gawing pangunahing bahay ng mga miyembro nila. Pumunta na sa gubat si Rokon para manghuli ng Forest Lizardman Great Warrior. Ginamit ni Rokon ang kasanayan niyang war cry at nang maghahanda pa lamang siya ay may biglang lumukso na agad na lizardman sa gilid niya. Mabubulag na sana si Rokon pero mabilis niyang dinepensahan ang sarili niya, at sa isang atake niya lang ay napaslang niya na agad ang lizardman. May sumunod naman na isa pa na aatakehin na sana siya pero mas mabilis si Rokon kaya nauna ang atake niya at napaluhod ang lizardman. Nakangiti na pinatay ni Rokon ang lizardman, pero hindi pa rin ito sapat para sa kanya kaya hinamon niya ang lahat ng lizardman na nasa gubat. Habang sinasakal ni Rokon ang huling lizardman na kalaban niya ay nagpakita na ang mga manlalaro na nag-oobserba lang sa kanya nung una. Nagulat na lang si Rokon sa leader ng mga manlalaro na nakapaligid sa kanya. Hindi takot, kundi matinding galit ang nararamdaman ni Rokon. Dahil ang manlalarong nasa harapan niya ngayon ay bataan ni Odin sa nakaraang buhay. Siya ay si Helios na nung nakaraang buhay ni Rokon ay ranggong 19 sa laro at ranggong 9 sa Ragnarok Guild. Siya ang mahinang nilalang na nakasuot ng gintong armor sa Kabanata 1, na sa isang atake lang ni Rokon ay napaslang na agad. Pinaghalong galit at tuwa ang nararamdaman ni Rokon ngayon dahil sa wakas ay nakita niya na ang bakas ng Ragnarok. Mananalo kaya si Rokon laban sa grupo ng mga manlalaro na kaharap niya ngayon? Darating din kaya ang araw na magtutuos na sila ni Odin? Magiging mas malakas na kaya si Rokon kaysa kay Odin ngayon kumpara sa nakaraang buhay niya? I-click na ang subscribe at like button at pati na rin ang notification bell para updated ka agad sa susunod na kabanata ng paghihiganti ng Hari ng Karahasan.